I-reboot ang mood, i-upgrade ang saya ngayong araw ng Friday dito sa Morning Balitaktakan. Mayat nga nako, mayat na mayat ka talaga, Miss Angelica, dahil ngayon ay araw ng Bernice. Wow! Friday, to. oo, November 14. 14. November 14, 2025 sa lahat mga nagsasahod ngayong araw na to. Lako, ang mga mood nga naman talaga, reboot nga reboot. Exactly, yung sa akin na-reboot. Na-reboot nung nakita mo. Oo. Ako, kare-refresh pa lang, labas ka agad. Oo, pero ganun talaga ang buhay. Yes, oo, may mga ganun talaga. Pag nakita mo na, Nagulat kailangan yung isa. magbayad ka kaagad, di ba? Nagulat yung isa, Sabi sabi niya, niya, ba tignan ko meron nga. na? Wala pa. Wala. Pinapalakas lang natin yung ating mga senses pagdating sa kaperahan. Kasi diyan tayo diyan tayo nagigising. Ay, oo naman. Sa lahat ng mga nagtatrabaho, tinatanong nila, bakit? Para saan ka gumigising? Para sa sahod na kulang-kulang naman. Sabi na. Yes, pero at least masaya Uy, naman. hindi kulang-kulang yan. Mm. Nakadepende kasi yan. Magaling ka ba sa work mo? Wah, Di ba? Meron ka bang ginagawang tama sa trabaho mo? O, kasi dapat kailangang you work with your heart well, para makita yan ng mga bosses tapos madagdagan yung sahod mo. hindi ba trabaho ang may dadagdag, hindi sahod? Kung sakali man na madagdagan ng trabaho ulit, malay mo may pumirata sa'yo sa ibang kumpanya. Diba? At magkaroon ka ng offer na mas malaki. Diba? Basta ipakita mo lang your best every day. Oo. Kailangan dapat iparamdam mo na you're not just doing it for the company, but Yeah. you're doing it for yourself. Win-win situation. Yeah, si Winwin Marquez. No! Mali. Situation tayo. Oo, ayun naman kasi, di ba? Pero, iba nga naman talaga ang nadadala ng good vibes sa umaga, lalo na pag kami ang inyong kasama. Tingin ng kami. Oh. Ang ganda, oh. Ang alam- kilay, hindi burado. Oh, Diyos ko, tignan. Ayaw, Call? Isa pa. Yung Ganda. mali pa. Ang ganda ko. Grabe. Oo. Parang hindi ngarag kagabi, ah. Hindi, hindi tayo nangangarap. Hindi ba? Oo, kita mo yung mga skin na yan? Fresh yan, oo. Fresh. Wow. Para akong lumaklak ng isang galong gatas kagabi. Gatas, yung Gatas. laklak? Oo. Wow. Tapos naligo ako sa tubig na may asin. Para daw matanggal yung balas sa katawan. Ay, nako. Hay nako, kung ano-anong naiisip natin. Pero ganyan talaga, kapag creative city ang Baguio, ang Oo. syudad mo, kung saan ka naninirahan, dapat talaga mag-isip yung mga yan. Dapat you have to be at your very best when you're thinking. Pati utak dapat creative. Oh, dapat may kulay yan. Pag walang kulay yan, patanggal mo, please lang. Anong kulay yung sayo? Pink. Na may glitter. May glitter. So speaking Sino of ka? art, mga ka-MB, art reimagined artificial intelligence at ang bagong hugis ng malikhaing pag-iisip. Naku, kilalanin natin ang isang writer at editor dito sa Cordillera, dito sa Ang Artsy Mo. At kasama nga natin this morning si Ma'am Lizelle Formilieza Dunuan, isang freelance communications consultant, writer and editor at advisory council member ng CBCC. Ang dami mong trabaho, ma'am. Sana all. Oo, kung saan-saan nga to napupunta, napapadpad. Really? Oo, sa buong Pilipinas. Good morning, Ma'am Lizelle. How are you Hi, po? Good morning everyone sa mga nanonood. Good morning and thank you for having me here. Yes, it's happy to be here. Yes, it's our pleasure to have you here sa Yes. Morning Balitaktakan stage and to learn more about what you do and your advocacy para sa mga kababaihan. Ma'am, umpisan na po natin dito, ma'am, kung paano po kayo napasok sa pagtuturo ng digital at AI skills sa mga kababaihan po. I started out, nagsimula ako bilang isang NGO worker sa Manila. Nagtuturo ako noon ng information technology sa mga teachers natin, DepEd schools. Yes, so doon ako nagsimula. After noon, nagkaroon din ako ng pagkakataon na magturo sa mga kababaihan. Yes po. Kasi yung kababaihan, marami sa mga kababaihan natin, hindi nakakapagtrabaho dahil hindi sila makaalis ng bahay. Yes. Ang daming ibang roles. So, naisip namin, what if we give skills to the women so that they can work from home? Kasi yun ang aming goal.
maturuan yung mga kababaihan natin na matuto ng digital skills para sa bahay sila mag-work as online workers. So, doon nag-start yun. NGO work, development work, and then, nakita ko din, and in fact, sa sarili ko, nag-move ako kasi dito sa Baguio 10, 11 years ago. Nung pumunta ako dito, wala akong mahanap na trabaho. Kasi, kailangan may network ka di ba? Yes. So, online ang pinasukan ko. So, na-experience ko din yon yung paghahanap ng trabaho online na kailangan mo ng skills. So, naintindihan ko kung ano yung need ng mga kababaihan para matuto sila at makapagtrabaho from home. So, yung experience niyo, ma'am, sa digital, yun yung parang gusto nyong ipasa sa mga kababaihan? Oo. I Yun ang see. pinakauna kong gustong mangyari. Kasi malaking bagay yung may freedom ka na magtrabaho from the house. From house. Di ba? Kasi natitingnan mo yung pamilya mo. Yes. Yung mga bata. Yung oo. mga bata na nasusubaybayan mo. At hindi mo napapabayaan yung iba pang role mo na Bilang mom. sa pamilya Yes. bilang mother. Bilang isang babae, dahil alam naman natin tayong mga kababaihan talaga, a lot is expected from us. Yes. Tama yun. Oo, 'di ba? And working from home at the same time doing your responsibility as a woman, as a mother. Iba yung epekto niyan kapag may Totoo. alam ka. Sabi nga Totoo. nila, iba ang may alam. Iba ang maalam. Tama. At iba ang may May pinapaalam. Wow! Bago yun, sa'yo yun. Sa akin Sa'yo lang yan, yun. ang talino ng mga babae. Ma'am, sa tingin niyo po, paano po since bilang isang writer po, at nagiging issue na nga rin po itong AI or artificial intelligence na lalo na sa mga writers, hindi mo na alam if it's coming from them or AI ba talaga siya. Sa tingin niyo po, ma'am, paano nakakatulong ito sa bilang isang writer at sa paggawa ng isang kwento o sulat? Okay. Tama ka. Controversial talaga ang artificial intelligence ngayon. Lalo na ang generative artificial intelligence. May pagkakaiba kasi yun. So, nung 2023, nung nag-boom yung gamit ng artificial intelligence, specifically generative AI, maraming nag-experiment. Kasi bagong teknolohiya. Gano'n naman tayo, di ba? Yes, Pag may yes. bagong teknolohiya, gusto nating subukan. Doon pumasok yung gamitin siya bilang isang tool. Yun ang palagi kong sinasabi. Isa lang itong tool, kagaya ng iba pang teknolohiya, na mapabilis ang iyong pag-brainstorm ng mga creative topics and also ideas mo. At pero kailangan may limitasyon siya. Dahil, tama ka, marami ding nagsasabing, biglang dumami yung gumaling magsulat. Yeah, exactly. Because, yes. because grammar is one of the things na tinutulungan ka talaga ng Yes. tool na yan. May idea ka, hindi mo lang Masabi. masabi o ma-express in the language that you're supposed to express it, tinutulungan ka niyang gawing mas maayos. Okay lang yon kasi dapat nanggaling sa'yo yung idea. Hindi yung sasabihin mo sa AI na, gawan mo ako ng storya. Generate. Eh, Generate a story to never not. kasi yun ang danger doon. If you ask it to generate for you without giving it something from your own brain, yung creative idea mo, doon tayo nagkakaroon ng issue. Kasi hindi na siya Galing sa'yo. hindi na siya galing sa iyo kasi hindi hindi ka na rin nakikipag-collaborate sa tool para mailabas yung gusto mong mailabas. Kaya dapat merong balanse sa paggamit. Halimbawa, pwede siyang gamitin sa pagbe-brainstorm. Yung halimbawa, gusto kong magsulat ng ganito. Ano kayang pwede kong approach? Kausapin mo siya, kaya nga chat tool, Oo. 'di ba? Kausapin mo, then lalabas yung ideya na, baka pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Yes, yes. And then, from there, ikaw na yung gagawa. Yun ang dapat mong gawin. As a writer, ganun ang ginagawa ko. Ginagamit ko siya to brainstorm, to put together an outline, and then I don't ask it to generate for me. I will write, and then what I write,
I will give it back to the tool and then ask it to check, Oo. improve on the grammar, improve on the editing. Kailangan ikaw ang magbigay ng limitasyon. Kasi Oo. tool lang talaga siya. So it's an aid. Totoo. May narinig ko nga AAI dapat talaga siya, hindi AI. Artificial Aid Intelligence. Totoo. Tapos, Narinig ko lang yan. pag ang AI kasi ang gagawa ng kwento mo, walang puso yun. O yung Definitely. EA? Oo, EA. EA. Walang puso Walang talaga. puso Kasi yun. artificial nga lang naman talaga siya. Pero kapag galing pala talaga sa'yo yung ideya, lahat, yung creativity mo nandoon. Yes. Yun, speaking of creativity, ma'am, gaano kahalaga na dapat creative ka bilang isang tao para maging aid mo ang isang artificial intelligence? Ayun. Magandang tanong yan. Kasi meron ding current na discussion tungkol sa sino ba dapat ang gumagamit ng AI at paano siya gamitin. Yes. Sa mga kabataan natin, delikado ang maagang exposure at dependence sa AI. AI, Sa ating mga meron na experience sa buhay Mhm. at meron ng sariling foundation sa may pinag-aralan na tayo, meron na tayo experiences, mas magagamit natin siya dahil may sarili tayong identity. Yung kabataan natin, delikado sa kanila dahil wala pa silang identity. Kaya dapat, naniniwala ako na dapat sa schools, limitahan ng paggamit ng AI. Yes. At bigyan ng guidance. Totoo. Kasi Oo. mawawala ang creativity nila. Tama po. Kung ganun Oo. kaaga. Yes, ma'am. Kasi totoo, kasi dati kami, pag pinag-drawing mo kami, magdo-drawing ka talaga ng depende sa'yo kung paano mo iguguhit yung gusto mo. Ngayon kasi parang, sige, bahala na kung ano yung nakita ko, sige, gamitin ko na lang si AI, total, kaya naman niya. And then, yun na lang yung susundan ko. Exactly. Di ba, nawala na. Parang, yun nga, katulad ng ginagamit nating salita, generate tayo, nagpapa-generate na tayo, na dapat utak natin, puso natin, passion natin, ang nagge-generate for the AI to improve. Tama. Kapag nakakakuha ka ng compliments tapos iyang gumawa, huwag mong i-take. Huwag mong i-take naman. Yung, Oo. di ba? Ang Please ganda lang. naman ng sulat Sulat mo. mo. Sabi ka, yes naman. Ako pa ba? Hindi. Dapat salamat, AI. Ganon. Ma'am, sa tagal nyo na Oo. pong dito nga po noon, ang dami nyo ng trabaho, freelance, writer, editor, advisory council. Ano po tagal nyo na pong nagtatrabaho bilang writer, ano na po yung pinaka-memorable na success story na naturuan mula po sa mga naturuan ninyo? Siguro hindi sa pagdating sa pagsusulat kasi para sa akin hindi madaling ituro ang pagsusulat. Kasi ang pagsusulat kailangan meron kang passion Yes. na gawin at ginagawa mo kahit mali-mali pa yan basta ginagawa mo para mag-improve ka. Ang success story ko siguro ang pwede ko makwento mas doon sa mga natuturuan naming mga kababaihan na sa digital skills. 2,500 na yung naturuan namin na kababaihan. Buong Pilipinas po ito. Yes, Wow. buong Pilipinas, mga 800 na ang Mindanao. Wow. So, dun sa mga 25% nun, nakakuha na ng freelance na trabaho dun sa mga skills kung saan namin sila tinrain. Hindi man siya, project-based man siya, ibig sabihin by contract. Pero nakadagdag kami dun sa kita ng pamilya. Marami kaming kwento tungkol dyan na may nakabayad ng SSS, nakabayad ng PhilHealth, nabayaran yung SSS ng mother niya because of the work that she has done with us. And then eventually, nag-move siya, magtrabaho sa ulit kasi pandemic affected yung Yes, kwento ko. Nakabalik ulit siya sa regular na trabaho after that. At malaki yung pasasalamat niya dun sa nadagdag na confidence nung training At sa saka yung knowledge, no? Tama. Skills, kumbaga. Ma'am, pero ano po yung mga setbacks natin or yung hirap sa pagtuturo ng digital at AI sa mga kababaihan? Marami yan. Magsisimula tayo sa, kasi sabi ko nga 2,500 all over the country, no? Mindanao pa lang. Ang pinaka-common naman na problema nila is access to technology, access to cheap internet, and internet that is fast and stable. At saka access din sa devices. Yun ang pinaka hurdle.
kasi nandun sa mga kababaihan ang kagustuhan na matuto. Mm-mm. Palagi yan. Lahat ng mga kababaihan na encounter namin, no matter if they're from Luzon, Visayas, or Mindanao, palagi silang eager na matuto. So, ang hurdle talaga nila, nahihirapan silang mag-connect sa Zoom, mag-connect sa online. Pero, marami sa kanila, kahit nahihirapan, tuloy pa rin. Natatapos pa rin. So, kaya nga, 2,500 na yung nakatapos. Dami din, ano? And Oo. sa mga, yung future po na tinitignan natin dito sa Connecting Women, ilang numbers pa po ang nakikita natin? Like, 1 year, 2 years from Meron now? kaming goal to reach 300,000. Although in 5 years. Goal siya, it's also a dream. Pero with the help of partner organizations na iba't ibang NGOs din and local government units kasama na ang LGU Baguio, Yes. ay ma-reach namin yon. Ano lang, small wins, step by step. Pero nandun pa rin tayo sa kailangan pa rin talagang palaging explain at ipakita kung ano yung halaga ng upskilling ng mga kababaihan. Pagkababaihan, ma'am, kahit saan or dito lang, nasa urban or kahit nasa rural man, o lahat po target Kahit natin. saan. Oo. Ang mahalaga kasi sa amin, meron kaming partner na local government unit. Yes. Kasi ang local government unit, yan ang support system mo eh. Sila yung nagsasabi na, sige, mag-i-invest kami sa mga kababaihan namin. Yung unang partner na LGU namin is, would you believe it, Isabela City, Basilan. Basilan pa? Sila ang pinakauna naming Oo. LGU partner. Nakapag-train na sila ng, I think, close to 200 women. At ngayon, yung mga na-train po ng mga kababaihan, yun, nagtitrain na rin ng iba. Hindi actually nagtatrabaho. Nagtatrabaho. Wow. Or merong pagkakataon na magtrabaho with the LGU Mm-mm-mm. or online. At dahil yun dito sa skills na tinuturo natin via AI and digital. Tama. Ang galing. Grabe din yung passion ninyo sa So, nilalakbay nyo ang buong Pilipinas para sa ganito, no? Online lang naman siya. Ay, online. Yun- Pero, yun. pero nalakbay ka Oo. na. Yes, recently sa Mindanao. Kasi Oh. meron kaming bagong partner sa BARM. Wow. Oh, Dito nice. sa Baguio, ma'am, kamusta naman po ang partnership natin dito sa Baguio? Patapos tayo ng mga around 50 women under the support of DSWD. Not DSWD. The City Social Welfare Development Ay, ang Wow. Office. galing, CSWD. Nice, congratulations, ma'am, no? At dahil lang ito sa puso, lumawak na. At hindi lang sa iisang lugar, pero buong bansa talaga. Diba? Buong bansa. Yung eagerness ni ma'am na Oo. makapag-help sa ating mga kababaihan, isa kang hero. Pag ganun. Totoo, makabagong hero. At Oo. speaking of makabagong hero, ma'am, napag-usapan na rin naman po natin, ano, yung future ng ginagawa po natin. Yung future po ng AI. Ano po yung nakikita ninyo na future ng AI na na-excite kayo? Na-excite at the same time natatakot. Dapat meron kang konting caution. Marami siyang bagong features, marami siyang bagong pwedeng gawin mula sa pagsusulat hanggang sa paggawa ng disenyo, Oo. graphics, ng art mismo. Pero delikado din siya dahil kung walang guidelines sa paggamit, lalo na sa kabataan natin, ma-exploit siya at magagamit sa yung tinatawag nating hindi responsableng paraan. At makaka-endanger siya sa livelihood ng iba. Kagaya ng copyright ng ibang tao. Yes. Copyright ng naisulat, copyright ng nagawa ng art, no? Kaya meron pa rin caution. Exciting siya, pero nakakatakot at the same time. I think it's good na magkaroon na rin ng subject, ano? Para sa mga kabataan Tama. on AI responsible usage. Actually, oo, dapat lang. Kasi ang daming mga, totoo, ako na Gen Z hindi man siya ganun karampant nung panahon ko, nung 3 years ago. Yes. Ngayon, ibang-iba na Iba siya. na kasi. Siya na yung nag-aaral mismo. Diba? So, parang kami mga alpha, no? Mm. Mga generation alpha. Diyan na talaga kami ngayon. Techie na kami eh. Oh. Wow!
Teki, hindi Tekken. Ewan ko din sa'yo. Di ba? Ma'am, maganda sana, no, na ganun din, para may gabay talaga. Because I think for AI, it's fun to use AI. It's It's fun. good to use AI. Kasi nandyan yan to aid us as human. Yeah. Tsaka meron naman tayong humanize. Gawa ka ng AI, tapos ipa-humanize Humanize mo. mo? Tinuturo yan. Oo, dyan sa nakakainis kasi. Oo. Ma'am, pero kayo po, ano po ang mensahe ninyo sa mga creatives natin para gumamit ng AI para sa kanilang mga trabaho? So, again, cautious use pa rin. Pero nagsisimula dapat yun sa alamin mo kung ano yung pwedeng gawin ng mga tools na available. Kahit sabihin nilang, oy, may bayad yan, merong mga tools na libre. May limitation lang talaga. Pero, mas magandang alamin mo muna ano bang pwede nitong gawin para sa akin bilang creative, bilang artist, bilang writer. At kung makita mo na, mas meron kang basihan para mag-decide kung para sa'yo yon or hindi, or kung aling parts ng creative process mo ang pwede mong gamitin na tool ang AI at kung aling parts ang hindi. Yes, Totoo tama. yan. Yung lining, sa'yo. Oo. Di ba? Yung Yung- shading sa kanya. Parang ganon. Oo. Di ba? Mas malaki dapat ang ambag ng tao kaysa doon sa Tama, AI. kasi ginawa ng tao ang AI. Tama. Tapos Hindi ngayon, AI ang gagawa sa isang tao. Ngayon kasi ang nangyayari, katulad ng sinabi ni Ma'am Lizelle, na usually ngayon, sa mga kabataan, AI na ang nagpapatakbo sa mga kabataan diba? ngayon. Sa Sinishare. pag-aaral, sa thesis, Yeah, studies, Diyos ko po. di ba? Mm-mm. Mga homework na hindi na nakikita ng mga teachers, especially ng mga magulang din, kasi pati sila na-engross na rin sa pagpapagenerate ng picture sa isang medo. Di ba? May mga ganun na kasi eh. Totoo. Diba? Nakakasad. Nakakaloka. So, At ang kagandahan dito, since ngayon nga buwan na ito ay Yes, Creative Creative Month, o dito sa siyudad ng Baguio, kabilang Mm. ang pagtuturo ng AI skills to aid mga works kay Ma'am Lizelle. Yes. So, Ma'am, kwentuhan mo kami nito. Ano po ito? So, kasama sa activities or events na pinopose or nakahanda para sa Ibag-Iyo Creative Festival this year is a workshop on AI discovery. Tools of AI tools that can be used for creative processes. Pinopost namin ito dahil nakita namin na maraming controversy around the use of the tool, especially pagdating sa visual arts. Yes, yes. Isa yan. So, sabi namin, for those who are interested to discover the tool, come and join the workshop. Then, as I said, tsaka kayo mag-decide para sa inyo ba to o hindi, aling part ng creative process nyo ang pwedeng paggamitan, aling part ang hindi. So, better na informed ka. Yes. Aware ka bago mo sabihin ay ayoko niyan. and anyone can join naman po. Yes, it will be open to joiners. May pre-registration kaming gagawin. Mag-a-announce kami within this week kasi towards the end of the month pa naman siya, November 28. So abangan ninyo yung sa Ibag-Iyo page kung kailan yung event, saan, at saka kung paano mag-register. Yes, yon. Nakaka-excite, Nakaka-excite itong mga ganito na dati, pagdating sa creativity, nasa traditional lang tayo, doon tayo Oo. nagfo-focus. Ngayon, hindi na. We are embracing change. Because change is inevitable. Yes, change is constant. Oo. And if it's constant, It's- we also need to move forward Totoo. along with it. Exactly. Yeah, because time changes eh. Mm-mm. And time is money. Money. And And time mon- is gold. Gold? And when it's gold, it's Expensive. mahalaga. Expensive. Yes. So that's why all of us are Expensive. expensive. Oh, nasan yung AI doon? Di ba? Ma'am, baka may nais po kayong batiin. Opo. Ay, wala naman. Siguro I'd like to invite everybody
to participate in all of the activities of the Ibaguio Creative Festival. Mag-opening gala po siya tonight. Yes. So, and then marami pong mga naka-line up na activities na open to the public, especially to those who are Baguio residents. No? Hindi lang naman po ito para sa mga bisita natin. Mas para ito sa atin bilang mga taga Baguio. Appreciation ng ating creativity at ng mga artists and artisans na nandito sa ating syudad. Yes. Also, please do visit Ibaguio Creative Festival 2025 Facebook page kasi Yes. nandun lahat yung mga naka-line up. Ang dami. Dami. Ang dami! Pero Feeling mas ko- na-excite talaga ako dito sa gala tonight. Kasi, really ba? Na-excite ka na? Akala ko na nai-stress ka pa for Hindi, your ba't ka naman outfit. may stress? It's not the outfit that's gonna be wearing you. It's you You. who's gonna be wearing that Ah, outfit. So kahit say. anong klaseng outfit yan, it's gonna make a statement. Diba? As long as you smile wearing it and you're Well, confident. Yeah, exactly. Oo, pwede namang i-AI yan eh. Kung Oo. Pwede naman, kung pwede lang. Diba? Ma'am, once again, Ma'am Lizelle Dunuan, maraming salamat po. So Salamat much, din for Ma'am. having me. And, Thank you for the chika. Yes. And we're looking forward to the success of yung event yun rin sa 28. Yes, Ayan. November 28. Mga ka-MB! Umpisa pa lang yan ang ating pagre-reboot ng mood ngayong araw ng Friday dito sa Morning Balitaktakan. Maya-maya naman, mga balitang nakalap ng RNG News. Kung saan po isang 45 anyos na ginang dito sa Baguio City po ang nasawi dahil ito yung nakaladkad ng isang SUV dyan Sa sa Miluacan. Luwacan Access Road. Yeah, saw that. Nakakalungkot Yeah. po. At hindi lang po yan dahil 3 naman po sa probinsya ng Abra na mga pulis ang nagbarilan. Ano At ba di- yan? Mm, Oh, ako po. tapos? At hindi lang yan dahil dito sa nagdaang bagyong uwan naman, expected na natataas ang presyo ng gulay dito sa bayan ng La Trinidad. Ay, nakakaloka mga gulay yan. Yan yung masarap na kainin. Pero ngayon, Oo. sobrang mahal niya, magkarne ka na lang. Wow, oo. At Ngayon, mas mura na ang karne kaysa gulay talaga. totoo, pero hindi Oo. naman pwedeng karne tayo ng karne. Ang mga kagarap ka-MB. nga rin talikudon. Madi Oo, ma. nakadumot ti kwa dita nga mabaling mong Oo. aral. At kantahan naman tayo mamaya mga ka-MB. Kaya kapit-kapit lang kayo dito sa Morning Balitaktakan. Magbabalik tayo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Center Point Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! This program is brought to you by Elegant Suites at West Burnham Place, Baguio City. Your cozy home away from home. Enjoy a spacious living area with modern style, large windows with stunning city views, and beautifully designed bedrooms that offers the perfect comfort and relaxation after a day of exploring Baguio City. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan Tuba Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you.
Di sinasaktan, pinoprotektahan. Parang helmet sa ulo pag nasa daan. Isuot na yan hanggang saan makarating. Practice safety over land, over sea. See? Ligtas at malakas. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozart Music, bringing music closer to your hearts. Mozart Music since 1976. November 14, 2025, narito ang balitang nakalap ng RNG News. Hindi na umabot ng buhay ang isang 45 anyos na ginang sa Baguio City matapos itong makaladkad ng isang SUV. Magbabalita Vanessa Bugtok. Duguan at nakadapa na ang babaeng ito sa kahaba ng Luacan Access Road sa Barangay Luacan Proper, Baguio City. Ang babae nasalpok ng isang SUV pasado 1:00 ng hapon kahapon November 12. Sa paunang investigasyon ng mga pulis, galing umano sa bandang kiyas ang SUV at patungong Luacan Ungasan nang maganap ang insidente. Through yung access road. So doon nga, allegedly is nag-overtake siya at yun, nabunggo niya itong isang pedestrian sa may gilid ng kalsada. Dagdag pa nila matapos umanong mabundol ang biktima ay nakaladkad pa ito ng halos 65 metro mula sa pinangyarihan ng insidente, dahilan para magtamo ito ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Dead on the spot, yung biktima kasi nga nagkaroon siya ng open skull fracture. Agad namang rumisponde ang mga otoridad sa insidente pero idiniklara na nilang dead on the spot ang biktima. Makaharap naman sa kasong reckless imprudence resulting to homicide ang 19 anyos na driver ng SUV na residente ng Barangay Bakakeng, Baguio City. Vanessa Bugtong, RNG News. Patay ang isang pulis matapos itong barilin ng kanyang hepe sa probinsya ng Abra. Ang sospek naman na hepe napatay din matapos gumanti ng putok ang kasamahan ng biktima. Magbabalita Charles Nicolimo. Hindi na natapos ng isang police staff sergeant ang pagsisipilyo nito matapos pagbabarilin ang suspect, ang kabaro nito na isang police lieutenant. Ang pamamaril naganap sa loob ng barracks ng Abra Police Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit sa Bangad, Abra, bandang alas 8:50 ng gabi noong Lunes, November 10. Nagtututbrush itong si Staff Sergeant ay bigla na lamang pong lumabas itong si Police Lieutenant na kanya ding opisyal sa Provincial Explosive and K9 Unit Abra at kinasayang baril at biglang pinaputukan po itong biktima natin. Matapos barilin ng suspect ang biktima, binaril din nito ang isa pa nilang kasamahan. Pinaputukan niya rin po ay isang kasamahan nilang isang police senior master sergeant at hindi po tinamaan ito kaya po itong si senior master sergeant nag-retaliate at pinaputukan po itong si chief nila o si police lieutenant. Itinakbo sa paggamutan ng biktima na nagtamo ng 4 na tama ng bala at ang suspect na nagtamo ng 2 tama ng bala
pero idineklara na silang dead on arrival. Isinasagawa naman ang malalimang investigasyon sa insidente. Ayon naman kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, tagapagsalita ng PNP, nagalit umano ang suspect matapos itong isumbong ng biktima dahil sa pagduduty nito na nakainom. Inatasan na ng Abra Police Provincial Office ang Bangged Municipal Police Station para sa pagsasagawa ng malalimang investigasyon. Ayon sa investigasyon, sir, nagkaroon ng dating alitan itong dalawa, pero nagkaayos naman po sila. Agad namang sumuko ang Police Senior Master Sergeant na nakabaril sa suspect at ngayoy hawak na ng Bangged Municipal Police Station at nahaharap sa kasong murder. Charles Nicolimon, RNG News. Dahil sa pananalasa ng bagyong Uwan sa bayan ng La Trinidad, nagsimula ng sumipa ang mga presyo ng mga gulay sa La Trinidad Trading Post. Narito ang report. Kada taon, inaabangan lagi ng magsasakang si Nanay Felina mula Bugyas Benguet ang buwan ng Disyembre. Anya, sa buwang ito tumataas ang demand at presyo ng mga gulay sa merkado na sakto rin para mayroon silang pangpasko. Pero ang inaabangan nila sanang dagdag kita ngayong taon, naglaho na parang bula. Ang mga pananim niya kasing patatas na nakatakdang ibenta sa darating na Disyembre, maaga na niyang inani at ibinenta matapos masira sa pananalasa ng bagyong Uwan. Kasi malakas yung ulan, ang hangin, kaya mga tanim na mostly patatas, kasi yun ang ano nila, timing kasi sa December, wala na. Hinangin, kaya nasira lahat ang tanim. Kaya hindi din natin masabi, luging-lugi talaga. Kaya nga, hinarvest pa yung tanim nila para kukuha ulit ng farm inputs na gagamitin sa next cropping. Maliban sa patatas, nasira rin ng bagyo ang tanim nitong wombok at repolyo. Kaya ang kapital nitong nasa 300,000 piso, malabo ng mabawi. Wala na tayong ma-harvest, ganun. Kaya inaasahan natin na talagang tataas ang presyo, ganun. At saka yung mga farm inputs din, tataas rin. Doon kami lumalaban kasi mahal yung mga ginagamit na mga fertilizer, abono ng manok, di ba? Isa lamang si Nanay Felina sa mga naapektuhang magsasaka sa Benguet sa pananalasa ng super bagyong Uwan. Dahil sa bagyo, nagsimula ng tumaas ang presyo ng ilang gulay. Kaya ang retailer na si Miriam nangangamba dahil ngayong araw, 4 pa lang ang bumili ng kanyang mga panindang gulay. Generally, tumaas lahat. Mostly tumaas dahil sa supply is bumaba dahil dito sa ulan na dumaan si Typhoon Uwan. Oo, yun yung reason kaya biglang tumaas. Kung hindi namin mabenta ngayon or bukas, mag-peel off kami ng mga leaves na na-dry. Kaya nababawasan yung kita. Imbis na may kita ka na 20, mapunta lang sa 10 pesos, ganyan. Ang patatas na dating nasa 60 to 70 pesos kada kilo, ngayon ay nasa 80 to 120 pesos na. Ang green beans na dating 80 pesos, pumalo na sa 180 to 200 pesos kada kilo. Tumaas din ng halos 50 pesos ang bell pepper na mabibili ngayon ng 180 pesos hanggang 250 pesos. Naglalaro naman ng 130 pesos to 140 pesos ang onion leeks na dating mabibili ng 100 pesos to 180 pesos. Bumaba naman ang presyo ng carrots, repolyo, bumbok, celery at broccoli. After nung bagyo, na the first 2 days, talagang tumaas bigla lahat ang gulay kasi walang ma-harvest. Pero after 2 days, dumagsa lahat kaya medyo bumaba. Pero ang sa mga sari-sari, yun ang mga tumaas. Crops man yun. Crops, agricultural. Yan, agricultural. Bagamat marami pa ang supply ngayon ng gulay, posibleng hindi raw ito umabot hanggang sa darating na Disyembre. Marami po sa mga farm natin. Kaya lang kung bakit bumaba kasi yun yung sana ang haharvestin. Kailangan harvestin nila kasi masisira din naman. Pero after baka ditong parating na month na December, parang wala tayong ma-expect kasi sira naman ang susunod sana ang ma-harvest.
Sa taya ng La Trinidad Vegetable Trading Post, posibleng bumaba pa ang supply ng gulay mula Benguet sa darating na Disyembre. Kinakalap pa ng pamahalang panlalawigan ng Benguet ang kabuang pinsala ng iniwan ng super bagyong uwan sa sektor ng agrikultura. Angel Arquero, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Child Advancement Therapy Center, Center for Children with Special Needs, Learning Difficulties, Speech Delay, Behavioral Problems, and Academically Challenged. Our goal is not just to teach skills, but to build brighter futures for these children and their families. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Sabi Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagala ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. GV sa Bishop Lifestyle. Dumin na yan, kalusugan ay unahin at mga nahi ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng pitong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme.
At nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Mga ka-MB, syempre hindi naman natin papabayaan. Wala tayong pag-uusapang matindihan ngayong umagang ito. Di ba, Miss Wala Angelica? Oo, totoo yan. Kailangan nating maglabas ng init ng ulo bago pumasok ang sahod. Mga ka-MB, alamin nga natin ang ating question of the day. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. Ang ating katanungan ngayong Friday morning ay sino ang dapat mag-adjust para maiwasan ng online bashing sa isang negosyo, ang establishment o ang vlogger? Kasi di ba nga, nagkakaroon ng maraming bashing sa mga establishmento. Lalo na kapag may pumuntang isang vlogger tapos hindi niya nagustuhan. Di ba, hindi niya nagustuhan yung pagkain, sasabihin niya. Ngayon naman, yung mga keyboard warriors, akala mo kung napunta na sila doon, kung makapag-comment naman, akala mo sila na ang Gordon Ramsay. Wow! Di ba, mga ganong factor. I think both should adjust para sa akin. Pero dapat may responsibility din ang establishment to restrict vloggers. Or pumili sila ng mga vloggers na gusto nilang mag-promote dun sa business nila. Di ba? Kasi may mga vloggers din na pumapasok na lang, nagbibideo na pala, unaware ang owner ng establishment. Maya kanyan, makikita na lang na na-review na pala siya ng isang vlogger na ang follower, 2 kyaw lang. Di ba? Oo, totoo Parang ganun. din. Tapos biglang ang dami-dami nang nasabi na ay hindi masarap, ang pangit. Perspective mo yon bilang isang tao. Pero paano pag yung panlasa mo, iba sa panlasa ng ibang tao na maaaring pumunta doon sa establishment? Di ba? So, I think it's both. Dapat, kung sakaling vlogger ka, may gusto kang puntahang establishment, i-review mo siya, you have to ask permission from the owner if you can post the review or not. Yes. Di ba? Or, kasi halos lahat din naman talaga tayo ngayon vlogger na eh. Di ba? Lahat na tayo. Content creator. Content creator na Oo. tayo lahat-lahat. Konting kibot, may review agad sa ipopost sa TikTok. Yes. So, sa akin, totoo, dapat both dyan ang merong pananagutan, ang may Oo. responsibility. Kasi, ikaw ang establishment, kapag may nasabi din sa'yo, i-take mo yon not as a negative statement, Oo. pero isang Constructive criticism. para magpatuloy or maging better pa yung restaurant Service. or anything dyan man. And ikaw namang vlogger or content creator ka man dyan, lagi kang maglalagay siguro ng, syempre, taste mo yun. Sa akin Oo. lang yun. Iba yung sa inyo. So, dapat mag-try din yung gustong mag-try and sila rin magsabi ng Yeah. kanilang opinion. Kasi may mga ganon. napapanood din naman ako na pupunta sila sa isang establishment, sasabihin nila, para sa akin lang naman medyo Yes. natamnay. 'Di ba? Para sa akin lang naman kulang ng salt. Yeah. Pero baka para sa panlasa nyo to, subukan yung pumunta. Yeah. Ganon yung linyahan nila. So, mag-adjust ka bilang vlogger para hindi masira yung negosyo ng pinupuntahan mo. Iba, 'Di ba? grabe May ka- iba kasi talaga na pumunta, ay, pangit ng lasa. Ay, hindi ko gusto. Ay, parang mali yung Oo. ganito, mali yung ganyan. And parang ginagawa nila yun na clout. Oo, pinangkaklautan Clout nila yun. chaser. Kasi syempre, ang tao din naman talaga mai-engage siya sa gano'n. Yes, Oo. yeah. So we have to be careful for bilang isang content creator, be careful on what you say. Yes. Pagdating sa mga pinopost mo. At the same time, you have to ask for permission. Kasi it's respect Respeto yon sa pinuntahan mo. Respeto din yon sa mga taong nanonood sa'yo. It's not just about kita-kita any Yeah. longer. Kailangan dapat merong puso na rin yung pagre-review mo. Hindi yung para lang, gusto kong kumita, so i-review ko ito, sikat ito, mga ganong factor. And at the same time, for the establishment, you have to have your own guidelines when it comes to vloggers. Yeah. Oo, na pag may vloggers are welcome, but magganon ka din naman. Yeah, pwede yung ganun. Dapat lang may ganun sa panahon ngayon, nakakaloka. Tapos tayong mga nanonood or tayo namang hindi pa naka-experience, huwag naman tayo mag-agad-agad namang makisali naman. Mag-judge. Oo, mag-judge. Oo. Hanggat hindi mo natitikman, hindi mo na-i-experience, ba't Huwag ka ka mag-judge? magsasalita. Naku, mababato ko kayo. Charot, di ba to? Diba? Huwag kang magbabato. Oo. May nanonood sa atin ngayon Oo na nga. baka mabato mo. Hello nga pala kay Jade Dexter. Oo, Yun ang- nanonood siya ngayon. yun ang Love you. pambato. Ha? Bakit ang bilis naman? Bilis ka. Huwag kang ganyan. Oo.
Nako, mga pamahiin, bawal daw unahan yung mga ganyan. Baka hindi magtuloy. Binabawi ko. Diyos. Pero yung mga pamahiin natin dito sa Pilipinas, talagang tatak Pinoy nga ba? Yeah. Oh. Alamin natin yan dahil ilang pamahiin sa bansa, tatak Pinoy nga ba o inspired lang sa kultura ng iba? Dito yan sa Pamaliwanag. May hagdan ka ba sa bahay niyo na may tamang bilang? Nagsusuot ka rin ba ng pula para hindi malasin? Nakapagregalo ka na ba ng may laman na wallet sa kaibigan mo? Akala nating mga pamahiing Pinoy ang mga yan. Pero teka lang, aba, baka hindi mo nalalaman, sa Chinese pala yan. Kaya ngayon, halina't balikan natin ang ilang pamahiin na matagal na nating isinasabuhay na akala nating Pinoy na Pinoy, yun pala, Chinese-inspired. Una sa listahan, pamahiin sa hagdan. Ang baitan sa hagdan, aba, hindi lang yan basta-basta binibilang. Sabi ng matatanda na dapat sa oro o plata tumapad, wag lang sa mata, dahil pamahiin ito na galing sa Chinese Feng Shui, kung saan ang bilang ng baitan ay may simbolikong kahulugan. May Sheng para sa pag-unlad at Si para sa kamatayan. Kaya tayo mga Pilipino, nakikioro, plata, mata para siguradong swerte ang inaapakan. Pangalawa, pamahiin sa pagre-regalo. Sa birthday, akala natin kahit anong regalo ang pwede. Pero sa ilang paniniwala ng mga Chino, may mga bawal pa rin. Huwag na huwag kang magbibigay ng wallet na walang laman. Kasi raw, baka walang dalang swerte o pera ang taong tatanggap nito. Kaya kung wallet ang balak mong iregalo, lagyan mo na rin ng kahit 20 para sure na may kasamang kasaganahan. Pangatlo, pangadireksyon sa bahay. Kapag naman nagpagawa ng bahay, laging may nagsasabi, dapat sa isang bintana, sa north ang pinto para hindi malasing. Akala mo naman, Pinoy na Pinoy, no? Yun pala, Chinese Feng Shui na yan. Sa kanila kasi, ang orientasyon ng bahay ay nakakaapekto sa kalusugan, kayamanan at enerhiya ng buhay. Kaya't ngayon, marami na rin sa atin ang nagpapa-feng shui. At pang-apat, pulang damit. Sa paniniwala ng Chino, ang kulay pula ay pantaboy daw ng malas. Kaya sa kasal, negosyo, birthday, hindi mawawala ang kulay pula. Tayong mga Pilipino, nakigaya na rin. Dahil sa dulo, lahat tayo, syempre, gustong swertihin. Pero, ang tanong, bakit nga ba ina-adapt pa rin ng mga Pilipino ang mga pamahiing Chino? Simple lang. Dahil magkalapit ang ating kultura at pareho tayong naniniwala sa pamilya, kasaganahan at malalim na respeto sa tradisyon. Alam mo, wala namang masama sa pagsubok ng mga ganitong paniniwala, pero ngayong alam na natin na marami sa mga pamahiin ay may bakas pala ng kulturang banyaga. Kaya mas lalo kong naisip na hindi lang pala ito basta pamahiin. Kwento ito ng kasaysayan, ng impluensya at ng paniniwalang patuloy nating isinasabuhay kahit hindi natin alam kung saan talaga ito nagsimula. Alam mo, totoo yun, no? Kahit hindi mo alam kung saan nagmula yung mga sinasabi nila. Parang sinusunod mo pa rin. Sinusunod mo lang. Kasi sabi na ba, ano bang masama pag sinunod mo yan? Basta sundin mo lang. Totoo. Parang ganon. Rason ng mga matatanda. Oo, wala namang mawawala Totoo. sa'yo pag sinubukan mo din. Alam mo ba yung pusa, yung ganon? Ganon? Di ba sabi nila, anong tawag mo dito? Pang ano to? Pangtawag ng mo swerte. Actually, hindi. Ano daw? Pampalayulan ng malas. Ah! Kasi ganito siya. Oh. Napanood ko na yung may isang emperor dati sa kingdom nila na tawag dito, naglalakad siya during storm. Tapos may pusa na kumaway sa kanya. Oh. Tapos nilapitan niya. Tapos yung pinanggalingan ng emperor na yon, nakidlatan. So doon nagsimula na parang yung pusang nagtatawag para ilayo ka sa
masamang Masamang. pwedeng mangyari sa'yo. I see. Oo, yun daw yung kaya may kumakaway na pusa kasi tinatawag ka niya para mailayo ka sa maaaring mangyaring hindi maganda. Ang na-adapt naman namin ng pamilya ko, ang dapat may maiiwan at maiiwang kahit piso ang wallet na hindi nagagamit. Ay, totoo ba? Yes. Madami ako niyan. Wow! Madami akong pera sa Wallet. sa wallet ko na hindi mo pwedeng gamitin kasi hindi natin currency. Hindi sa amin, yung mommy ko Oo. siya ang nagpauna nun kasi marami siyang kakilalang in chick. So, na-adapt niya. Na Chinese, oo. yes. Oo, kasasabi lang natin, di ba? Ikaw din, minsan. Anyway, mga ka-MB, yan ang ating pagre-reboot ng mood natin ngayong Friday dahil bukas akinsenas, walang pasok yung iba. Yes. Kaya ngayon darating ang swerte. Yes naman. Pero- Pasalamatan muna natin ang ating mga partners for today pong Tao Dashcom Supplier located at Longlong La Trinidad, Benguet. Nariyan din ang Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outer, office, and customized furniture, field jobs accredited, free ocular inspection, free assembly, at may minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway of Baguio City. Nariyan din ang Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. At Surf the Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. mukhang-mukha ko pa rin. Dapat pala nagkukan ako, nagli-lip-sync ako habang nagsasabi ka. 2.28 Cafe located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at number 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. Bristol Ridge Cafe located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclao Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact sa 0906-058-4232. Skinlace providing standard patient care and management equipped with up-to-date aesthetic treatments and FDA-approved laser machines in the aesthetic industry. At meron pa. Ang Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort located at the Sinangalisan, Suba, Benguet. Rain or shine, Palm Grove is ready for you. At C. Child. Oh, hindi nasama yon yung Child Development Center po. Yan, Hello. hello. At happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong araw na to. Happy birthday kay Iris. Diyan sa may Isabela yata siya. Oo. Si Sheila Marie Constantino, happy birthday sa'yo. Kay Junel Tanyola. Kay Maloney Limoso ng diyan sa may Thailand. Sa Bangkok. Suksan one good na kapom. Happy belated birthday naman kay Sir Ezra Tanacho. Bakit naman? Diyos me, yung karapong mga nag-birthday na ganyan. Hindi tas naramdaman. Hoy, naku! Kay Lia Lailo. Oh, yan. Happy birthday. Happy belated birthday sa'yo. Kay Jam Ramirez, kay Madam Jam dyan sa Agno. Si Lorraine Bareng, kay Lara Ven, kay Madam Rina Season Canave, ang tourism officer ng Bugalion, Pangasinan. Advance happy birthday na rin kasi wala tayo ng Saturday, Sunday. Kay Madam Eliza Erica Palis, napakaganda ng babaeng yan, sinasabi ko sa'yo. Ibang-iba pag yan, nagpa-birthday, buong barangay. May pagkain. May pagkain, yes. Kay John Rel, at happy advance birthday kay Jerry Tablac, Christine kay Madam Christine Tabara. Hello po. Kay Carl Paolo Corpus, ganun din. Kay Tintin Lumibaw, kay Ate Maricar Concepcion Ibia, kay Gian Edwin, Mickey Paolo Yatar, at happy advance birthday kay Raymart Rebibis. And of course, gusto ko rin batiin po ang aking Tita Ami Manzano Arquero. Happy birthday sa'yo, ante. At happy birthday din kay Raul Rosas. Mahal na mahal ka daw ni Alvin. Meron pa ba? Happy advance birthday kay Madam Freya Gaya, kay Mark Anthony Casimina, at kay Ma'am Belen Noveno. Happy advance birthday po sa inyong lahat. Naku po, sa lahat po ng hindi namin nabati ngayong araw, happy birthday po at naway pagpalain ng inyong mga Luluwa! Ilang araw na nga nang babago magpasko! Days na lang! Oh my goodness! Happy Christmas! Merry Christmas! And a Happy New Year! Happy birthday!
Iba yon. At tapusin natin ang linggong ito ng isang awiting talaga nga namang sasabitan ninyo. Siguraduhin wag lang sumabit sa awiting Chandelier ni Sia dito sa ating kantagahan. Girls, don't get hurt, Can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time, phones blowing up. Hindi ko nakikita. Feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw me back till I lose count. Gonna swing from the chandelier, from the chandelier. Gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. Won't look down, won't open my eyes. Come on, Angelica. Cause I'm just holding on for tonight. Holding on for tonight. Won't look down, won't open my eyes. Keep my hands full until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. On for tonight. Gonna get up now, gonna run from this. Here comes the shame, here comes the shame. Go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Going back till I lost count. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. Won't look down, won't open my eyes. Keep my hands full until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. Holding on for tonight. Won't look down, won't open my eyes. Feel my hands full until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. On for tonight. Cause I'm just holding on for tonight. I'm just holding on for tonight. On for tonight. On for tonight. Cause I'm just holding on for tonight. Cause I'm just holding on for tonight. I'm just holding on for tonight. On for tonight. On for tonight. Yes! Let's do this! Mga ka-MB, isang napakasayang linggo ang pinagsamahan natin muli. Nakasama niyo naman ang nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. At nakakasama niyo rin ngayon ang nag-iisang Shabebe Girl ng RNG, Miss Angel Arquero. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo dito pa rin sa Masaya. Aha! Very inspirational! At informative na Morning Balitaktakan! Mayat niya! Have a wonderful weekend, everyone! I'm gonna swing from the chandelier! Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.